Okay, good morning. So, update ko lang po kayo dito sa Komatsu natin na binaba natin yung cylinder head para palitan ng cylinder head gasket. Then, yun nga po, confirm na yung cylinder head gasket niya may sira. And then, ito po, itong ginamit po na tool is yung lagari ng kahoy kasi normally perfect cut po ito ng kasi precision cutting naman to sa machine. Pero as a guide lang po ito. So ang ginawa po natin is parang inile-level and then roughly makikita rito yung uneven na surfaces na, and normally cause po yan ng overheating, so nadadamage yung surface finish. So kapag hindi po na-correct yan at pinalitan lang natin ng cylinder head gasket, mababaliwala din po yun dahil meron pa rin leakages na mangyayari dyan, then sisirain niya rin kagad yung cylinder head gasket. So hindi magtatagal. Siguro po gagana siya pero hindi po katulad ng design na and purpose nung cylinder head gasket. So siguro hindi, mga ilang oras lang mag-overheat siya ulit. So ngayon po ang next step is ipapadala natin ngayon tong cylinder head sa machine shop para for machining. Reface ang gagawin dyan para i-level, and then saka po natin isalpak yung bagong cylinder head gasket. Okay? So yun po ang ating another finding sa ating Komatsu. And then ito na po yung surface niya. Itong cylinder, itong engine block, tinitignan po okay naman. Kaya lang, yun nga po, kung talagang gusto natin ng mas precision na trabaho, ipapa-reface na rin. Kaso ang laking trabaho po dahil tatanggalin na parang buong makina na yung ibababa para lang ipadala sa machine shop. And since nagmamadali po tayo at maraming nakapending na trabaho, so kukuhanin lang muna natin doon sa cylinder head. Since after visual evaluation, medyo okay naman po dito sa side ng block. Okay? So yun po ang ating update. And then update ko po kayo ulit pag napamachine na, and then magkano ang gastos ng machining. Okay? Salamat po. Okay, so dito naman po sa intake and exhaust valves niya, kasalukuyan po nating ini-inspect kung palitin na rin. And then normally po pag magpapalit ng mga balbula, pati yung valve seat pinapalitan po kasi dapat match yan. Dahil kung hindi po, sisingaw. So pwede na po itong ipagawa sa machine shop pero sa replacement lang ng valve seat. Ang final grinding sa atin po. Ito po yung makina. Brazil. Okay. So kasalukuyan pong ini-inspect kung kaya pang makuha muna ng cleaning and additional grinding. And then Mang Nelson, no nagkaroon ti singaw, normally inyati nagpalyado. Wait sir, palyado. Palyado. Madinga po di compression. Kasi yung compression po nagsisingaw. So doon po lumalabas yung palyadong makina. So kailangan din po nating i-assess ng mabuti yan dahil ang laking trabaho na naman po kung nagkaroon tayo ng miscalculation sa mga balbula niya. Ibababa na naman po ulit to para palitan, and then yung cylinder head gasket baka masira po natin, so sayang. Ang normal po kasi na nagkakatalo yung nagmamadaling trabaho dahil sa dami ng nag-aantay na trabaho. Pero kung meron pong enough time at wala namang gagawin yung isang unit, mas maganda po, at kung may budget, sa tingin natin palitan na kasi lalo po yung mga ganitong trabaho, hindi siya basta-basta. Kailangan mo magbaba ng ibang mga gamit niya bago mo ma-access yung kailangang palitan. Okay, so update ko po kayo kapag ano man yung maging decision dito kung papalitan na, kasi isasabay lang naman po yung refacing sa valve seat replacement para minsanan na rin. Okay, kaya lang magpapalit na rin po ng mga balbula. So, yun po yung repercussion yan. Tataas yung cost natin. Pero garantisado naman po na once na nagpalit, wala na po tayong agam-agam dyan na tatagal na ulit yan for how many gamit. Then less yung downtime natin. Okay?
Salamat po. Okay, so update ko lang po kayo. Ang naging decision natin, yung cost-benefit analysis natin. Although, yun nga po, nagmamadali. Pero since itong cylinder head pupunta rin naman ng machine shop, so ang napag-agrihan po is palitan na lang. So, papalitan ng valve seat, intake exhaust valve, and then itong valve guide. Papalitan lahat yan. And then, ipapatanggal na rin po itong mga to. Ito yung titingnan nyo po sa sobrang luma na, kinain na ng kalawang yung mga tornilyo niya. So magpapatulong na lang tayo sa machine shop para malinis po yung mga intake and exhaust ports. Para kasi po malamang marami na rin carbon deposits dyan sa tagal na nagamit po ito. Kasi ang surplus Japan po darating dito sa Pilipinas, 10 years old. Tapos ginamit natin ng 4 years na yata ito sa atin. So ibig sabihin 14 years po. And 4 years sa atin, hindi natin alam kung sa Japan nabuksan siya. So, yun po ang risk. Kaya pag nagkaroon tayo ng opportunity na mabuksan at ibaba, then mas maganda pong i-take na natin yung opportunity. Though talagang gagastos po kayo ng additional. And then yung grounding time hahaba. Pero at least po, once na nirelease nyo siya, mas tiwala. Hindi na tayo nagkakaroon ng agam-agam na bago nga yung cylinder head gasket, pero baka mamaya yung singaw naman ng mga valvula ang susunod. So mas malaki rin po later yung aberya na ibibigay na, lalo na kung nasa bundok na, ang hirap na ng access, wala nang may pagbilan ng mga pyesa kung di bumaba. So yun po yung mga titingnan nating pwede niyang ibigay na problema later kung hindi natin isabay yan. Okay? So, sige po, padala natin para mapalitan ng mga pyesa sa mga valvula. Salamat po.